Hindi naging hadlang ang masamang lagay ng panahon para idaos ang tinatawag na destruction o pagwasak sa mga iligal na drogang umaabot ang halaga sa mahigit 6.25 billion pesos. Nakumpiska mga ito sa magkakahiwalay na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ng Philippine National Police o PNP. Ginawa ang pagwasak sa mga ebidensya sa isang waste management facility sa Barangay Aguado, 13 Martires, Cavite. Ayon kay Undersecretary Wilkins Villanueva, Director General ng PIDEA, sa loob ng 24 na oras kayang wasakin sa pamamagitan ng thermal decomposition o thermolysis ang lahat ng iligal na drogang ito na iniharap sa media kanina. Ayon pa sa PIDEA, may nalalabi pang mahigit sa 1 bilyong pisong halaga ng shabu sa storage area sa kanilang punong tanggapan sa Quezon City. Nakatakda naman itong sunugin sa November 26. Ito ayon sa PIDEA mga nasamsam na illegal drugs na hindi pa napoproseso ng korte para ma-release o bigyan ng permiso para wasakin. Ayon sa PIDEA, hindi rin dapat pagdudahan pa kung lahat ng illegal na droga na nakatakdang sunugin ay nasunog na. Antay sarado naman daw kasi ito ng iba't ibang tanggapan para ma-counter-check ang proseso. Nakalak naman yung kargahan ng illegal na droga. Hanggang sa dumating dito, gwardyado yan ng intelligence service natin na hindi naman pwedeng pumayag na burikiin yung mga droga na yan. So definitely, kahit anong gawin nating tumbling-tumbling dyan, yan pa rin ang droga na nakuha sa laboratory service namin. Binigyan ng pagkakataon ng media na makita ang proseso ng pagwasak. Ipinasok ang tonel-toneladang iligal na droga sa mga higanting incinerators. Dito dinurog ang kemikal sa pamamagitan ng init na dala ng makina na nasa 1,000 degrees centigrade. Dumalo rin sa aktibidad na ito si Police Brigadier General Steve Ludan, hepe ng PNP Crime Laboratory. Ayon sa kanya, nasa 1.2 billion tons naman ng iligal na droga ang nakatakda rin nilang sunugin sa mga susunod na araw. Sinaksihan din ang aktibidad ni Attorney Benedicto Malcontento, Prosecutor General mula sa Department of Justice, National Prosecution Service. Sinabi ni Malcontento, bumabalangkas na sila ng mga pulisya takbang para maambientahan ng batas ukol sa pag-iingat sa mga ebidensya, partikular na ang illegal na droga, para mapabilis ang destruction sa mga ito at hindi na maging tukso pa sa ilang tiwaling alagad ng batas na ipangketa o ibenta muli sa lansangan. Kaugnay po ng balitang yan, kumuha tayo ng karagdagang impormasyon. Makapiling po natin live sa pamamagitan ng telepono ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency, si Director Derek Carrion. Director, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Magandang hapon, sir. Sa ngalan po ni Director General Wilkins Villanueva. Director, yung mga lugar kung saan nyo po nasamsam itong mga illegal drugs na inyong sinunog kaninang umaga, saang lugar po ito para ho sa ating mga taga-subaybay, sir? Well, marami po kasi yan, sa pieces of evidence na nagmula sa iba't ibang kaso. Nabanggit nga po kanina ni Director General Wilkins Villanueva, meron dyan yung mga as far back as 2011 or year 2011 pa. Ngunit, kasama rin po rito, worth mentioning is 365 kilos more or less, na mula doon sa magnetic lifters po, na naging isang controversial or high value case. And nasunog na po natin siya kanina, kasama na po yan doon sa bulk evidence na pinasok natin kanina dyan sa thermolysis machine natin. Director, yung pagtagal sa storage facility ng PIDEA ng mga ebidensya, gaya po nung inyong binabanggit na mayroon pang 2006 na binabanggit din si Director General kanina, bakit po nagkakaganito, sir? Yes, sir. Naipaliwanag din po yan kanina ng ating Director General na mayroon po kasi mga pagkakataon na kung saan yung akusado ay at large, or in other words, wala po sa kustudiya ng mga law enforcement agencies. Kapag nangyari po ang ganong sitwasyon, bagamat gustong-gusto na po natin sunugin yung ebidensya, ay magkakaroon po kasi ng epekto yan doon sa kaso na kung saan hindi po tayo basta-basta makapag-conduct ng ocular inspection at kakaukulang pagkuha ng representative samples dahil kapag wala po sa ilalim po kasi ng batas under Section 21 of Republic Act 9165 as amended by Republic Act 10640, kailangan po kasama doon sa mga mandatory witnesses sa ocular inspection at taking of representative sample ay yung akusado at ang kanyang representante o usually ang kanyang abogado, bukod pa doon po sa, of course, yung presiding judge,
at yung prosecution witness din po, yung member of the prosecution. So, hindi po basta-basta tayo makakapag-conduct ng ocular inspection dahil wala ngayong akusado. Eh baka pag biglang nahuli po siya at ang naiwan na lamang ay representative sample, ay magkakaroon po ng epekto yun sa kaso na pwede nilang i-deny dahil hindi na nila nakita yung bulk evidence na nakuha sa kanila. So ito po yung binabanggit kanina ng DOJ National Prosecution Service maging ng Director General ng PIDEA ukol doon sa pagtulak nila para ho maamyendahan sa Kongreso yung batas para ho mapabilis yung ganyan mga klase ng sistema. Tama ho ba, Director Carion, sir? Opo, yan nga po sir, kasi nararapat na ayon din kay at sa ating panauhing pandalaw kanina sa pagsunog, si Prosecutor General Benedicto Malcontento. Sabi nga niya, gusto nila mapabilis ang proseso, kailangan po lahat ay naaayon pa rin sa batas. At yung ibig sabihin po dyan, kapag sinabi ng batas na kailangan, meron po yung mga mandatory witnesses, kapag nag-conduct po tayo ng ocular inspection ng drug evidence, kasabay ng pagkuha o kasunod ng pagkuha ng representative sample, at saka po mag-i-issue ng court order ang WES o yung presiding judge. Then dapat po masunod yung batas. Not unless, ito nga po, meron na tayong mga naka-pipeline na amendments or recommended amendments to the law, Republic Act 9165, lalong-lalo na po sa Section 21. Pag naihain po yan sa Kongreso at naamyendahan yung parte na yun ng batas, baka sakali po mas mapabilis. Pero ngayon pa man sir, dahil nga po ito, kung makikita niyan, more than 1.3 tons po yung nasunog natin kanina, isang linggo lang po natin pinagtrabahuan yan together with the National Prosecution Service at sa mga korte. Siguro yung sa loob po ng isang buwan at yung target date natin na November 26, sabi nga po ni Director General Wilkins Villanueva, palagay po namin makukuha natin lahat ng mga kinakailangan sa ukulang dokumento at court orders upang ma-zero out po natin yung aming nalalabing inventory. Okay. Director, balik tayo dito sa mga ebidensyang inyong sinunog. Mahigit 6.25 billion pesos. Kaya ho ba isang buong araw masunog lahat po ng ebidensyang prinisintan nyo sa amin kanina? Opo, kaya sir, pasisan po sa seremonya kanina ay ang pagkandado ng incinerator bago po tuluyang umalis ang ating mga opisyalis upang may siguro na wala pong ibang may access doon sa incinerator hanggang matapos po ito kinabukasan. At bukas po, babalik yung representative ng ating PDEA Laboratory Service upang kumuha ng sample po ng abo na pinagsunugan at matest po uli sa ating PDEA Forensic Laboratory at makita kung may trace pa po ito ng droga o wala na. And more often than not, sa loob ng 24 oras po yan, totally sunog na yan sir. Definitely, wala na pong traces ng illegal na droga na may iwan dyan. Director, meron pa ho bang natirang mga illegal na droga sa inyong storage facility? Kung meron, sir, kailan po naman ito nakatakdang sunugin? Yes sir, nabanggit po natin kanina, more or less 1.5 tons pa po yun ang nalalabi sa ating inventory sa evidence storage facility natin dito sa PDEA National Headquarters. And nakakaswa po yung sunugin muli sa ika-26 ng Nobyembre at nabanggit din po natin Director General na may posibilidad po na pag-umis na po sa pagsunod na yun ay walang iba kung hindi ang ating mga Pangulong Rodrigo Roca Duterte. Mga kapuso, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, si Director Derek Carion. Director, maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Salamat po ni Director General Wilkins Villanueva. Mabuhay po kayo. Mga kapuso, kanina pinuntahan natin ang incinerator sa 13 Martires. Dito po yan sa Cavite, kung saan sinisira ang drogang nakumpiska sa mga operasyon. Alinsunod po yan sa utos ni Pangulong Duterte noong nakaraang linggo. Mahigit 6.25 billion pesos na halaga ng illegal na droga ang nasa loob ngayon nitong mga higanting incinerator na ito. Kasalukuyan po silang binawasak sa pamamagitan ng isang sistema o proseso. Ayon po sa pamunuan ng PIDEA, hindi magtatagal sa loob lamang ng 24 oras. Wasak lahat ng ebidensya ng illegal na